Hello and welcome mga tol. Sa video nga ito pag-uusapan nga natin kung possible nga ba o pwede mabuhay etong si Kaio Retsu at pati na rin etong si Yuichiro Hanma dito sa anime series ng Baki, katulad ng ginawa nila dito kay Musashi Miyamoto. Pero bago nga natin simulan ay pakipindot muna etong like at subscribe button dahil malapit na nga tayo mag 100k subscriber mga tol. Maraming salamat sa inyo at tara, simulan na nga agad natin. So himay-himayin nga natin to mga tol para mas maintindihan natin maigi. Simulan nga natin kung saan natagpuan nga netong mga archaeologists etong labi o katawan neto ni Musashi Miyamoto sa libingan niya sa Japan. At dahil nga maraming connection etong si Mr. Tokugawa ay nakakuha nga siya ng access dito sa buto o labi neto ni Musashi Miyamoto para sa research. At dahil nga sa pananaliksik nila dito sa katawan neto ni Musashi o sa buto ay may na-discover nga sila dito. At yun nga ay nananatili pa rin sa katawan o buto etong DNA neto ni Musashi Miyamoto. At natagpuan nga nila ito dito sa bone marrow. At ang bone marrow nga mga tol, ito nga yung pinakaloob-loob ng buto o laman ng buto. At dito nga rin matatagpuan itong white blood cells na kung saan ito nga yung nagtataglay ng DNA. At dahil nga sa tulong nga ng dalawang magaling na scientist na may pangalang John Honor at Albert Payne ay nakagawa nga sila dito ng perfect physical body neto ni Musashi. At gumamit nga rin sila dito ng tinatawag na laboratory growth tank na kung saan kaya naman may edad na agad itong nabuo nilang katawan na si Musashi na sa 20 o 30 years old. At matapos nga nilang magawa etong physical perfect body copy neto ni Musashi Miyamoto ay dito na nga papasok etong kapatid neto ni Tokugawa. Dahil lang nabuo pa lang naman nila dito ay ang katawan at wala nga itong consciousness mga tol o sabihin na lang nating bangkay. Kaya naman kinailangan nga nila ng tulong ng kapatid neto ni Tokugawa at ito nga si Sabuko Tokugawa na kung saan isa nga itong espiritista at ang abilidad nga ng babaeng ito ay kaya niya makipag-ugnayan sa kaluluwa sa ibang mundo at kaya niya nga rin tumawag ng kaluluwa at kontrolin ito gamit ang kanyang katawan. Ngunit iba nga ang ginawa nila dito na kung saan tinawag nga nila dito etong kaluluwa neto ni Musashi Miyamoto at inilagay niya nga ito dito sa empty body o sabihin na nating bangkay o clone. At doon na nga muli nilang nabuhay ang legendary swordsman na si Musashi Miyamoto. At dahil nga malinaw na sa atin kung paano nga ba bumuhay ng patay dito sa anime series ng Baki ay tumungo na nga tayo dito sa ating tanong na kung kaya nga bang mabuhay neto ni Yuichiro Hanma at pati na rin neto ni Kaio Retsu. So unahin na nga natin dito etong si Kaio Retsu na kung saan alam naman natin na namatay nga sa katana neto ni Musashi Miyamoto. At syempre bago mabuhay etong si Kaio Retsu ay may tatlong ang kailangan. Ang una nga mga tol ay kung gaano na nga katagal namatay ang isang tao dahil kailangan nga ng scientist ng DNA para makabuo ng clone. Pero ayon nga dito sa mga scientists ay depende nga daw sa temperatura kung saan nga ba nakalagay etong bangkay at maaari nga itong tumagal ng 1,000 taon o higit pa. At ang eksaktong example nga nito ay etong kay Musashi Miyamoto na kung saan 400 years na nga patay etong legendary swordsman ngunit nabuhay pa rin dahil nga may natira pa itong DNA sa buto. At ayon nga rin sa mga scientists mga tol, etong maliliit na DNA na to ay matatagpuan nga sa bone marrow at ngipin ng mga tao na kung saan maaari nga itong tumagal ng ilang libong taon. At sa latest manga nga ng Baki Reian kung bibilangin ay patay na nga etong si Retsu ng 1 o 2 taon. At dahil nga 1 to 2 years pa lang siyang patay ay isa nga ito sa mga mahalaga para nga mabuhay muli siya. At syempre ang pangalawang kailangan ay ang pagkukuhaan nga nila ng DNA which is yung katawan. At asan nga ba itong katawan neto ni Kaio Retsu? At malaki nga ang tsansa na nakita ko gawa nga rin ito mga tol. Dahil nga dito nga sa arc neto ni Nomi no Sukune ay pinakita nga mga tol na binigay nga neto ni Tokugawa etong kanang braso neto ni Retsu dito kay Katsumi. At kung gusto mo nga panoorin kung gaano nga ba kalakas etong si Katsumi na merong kamay neto ni Retsu ay ilalagay ko lang sa baba etong link na kung saan gumawa nga rin ako ng video na yan. So mabalik nga tayo dahil nga sa ginawa na yon neto ni Tokugawa na maaari o malaki nga ang tsansa lahat nga ng parte ng katawan neto ni Retsu ay nakay Tokugawa pa. At tumungo na nga tayo dito sa huling kailangan para mabuhay etong si Retsu. At yun nga etong kapatid ni Tokugawa na si Sabuko Tokugawa. Dahil matapos nga etong pinaggagawa neto ni Musashi Miyamoto dito sa modern era ay maaaring hindi na nga siya pumayag muli sa pinaggagawa nga netong kapatid niya na si Tokugawa. At sasagutin na nga natin etong huling tanong kung possible nga ba muling mabuhay etong si Kaio Retsu. Ang sagot dyan mga tol ay oo, pwedeng mabuhay muli etong si Kaio Retsu. Ngunit ang desisyon na yan ay na kay Mr. Tokugawa nga talaga mga tol kung gugustuhin niya nga muling mabuhay etong si Retsu.
Pero para sa akin ay hindi niya nga ito muling bubuhayin dahil nga malaki ang respeto niya sa fighter na to. So tapos na nga tayo dito kay Kairetsu, tumungo naman tayo dito kay Yuichiro Hanma, ang ama ng Ogre. Maari nga bang mabuhay muli etong napakalakas na karakter na to dito sa Baki series? Ang sagot nga dyan ay oo. Ngunit hindi nga katulad neto ni Kairetsu na kung saan na kay Tokugawa nga ang desisyon kung gusto niyang buhayin muli etong si Retsu. Dahil pagdating nga dito kay Yuichiro Hanma ay wala pa tayong masyadong information. Nalaman lang natin na sobrang lakas na karakter ito at kinatakutan ito neto ni Yujiro Hanma, ang pinakamalakas na creature sa buong mundo. Dahil ang problema nga para mabuhay muli etong si Yujiro Hanma ay etong kanyang DNA mga tol, na kung saan para nga magkaroon siya ng sariling katawan na katulad nga ng ginawa kay Musashi Miyamoto. At kung pag-uusapan nga ang panahon kung gaano na nga ba katagal namatay etong si Yujiro Hanma, ay possible nga mga tol na mas maaga pa ito kaysa kay Musashi Miyamoto. Kaya nga possible talaga na meron pa rin itong DNA sa bangkay nito. At dahil nga wala pa masyadong nilalabas na info about dito kay Yuichiro Hanma, ay may dalawang possible na pwede mangyari. At yun nga, etong si Yujiro Hanma. Maaaring alam nga neto ni Yujiro Hanma kung saan namatay nga etong kanyang ama o kung saan nakalibing etong katawan nito. At yung pangalawa naman mga tol ay etong si Sabuko Tokugawa. Tulad ng sinabi ko nga sa inyo ay kaya niya nga makipag-usap sa mga kaluluwa galing nga sa ibang mundo. At yun nga ang gagawin niya dito kay Yuichiro Hanma. Possible niya nga kausapin ito at itanong kung nasan nga ba etong labi nito o bangkay nito. Pero masasabi ko nga mga tol na etong pangalawang theory natin ay maaari lang mangyari ng 30% lang mga tol. Dahil nga alam naman natin etong dugong Hanma na meron talaga itong pride. Samantalang dito naman sa una nating theory na kung saan maaaring alam nga neto ni Yujiro Hanma kung saan nga ba nakalibing etong bangkay ng kanyang ama, ay possible nga mangyari ito ng 70% mga tol. At kung magkataon nga na alam talaga neto ni Yujiro Hanma kung nasan nga ba ang bangkay ng kanyang ama, ay sigurado nga mga tol na ang desisyon na to ay naka Yujiro na, dahil alam naman natin na etong si Yujiro kung ano ang gusto niya ay ang mangyayari. At ngayon alam na natin kung ano nga ba ang mga possible na pwede mangyari o pwedeng magbalik ng buhay dito kay Yuichiro Hanma. At ngayon sagutin naman natin kung mabubuhay nga muli ito. At ang sagot nga dyan mga tol ay 50-50 dahil hindi nga natin alam kung nasan ng katawan neto ni Yuichiro Hanma. Pero kung possible nga talaga etong ating unang theory na alam nga neto ni Yujiro Hanma kung nasan ng katawan ng kanyang ama, ay possible talaga mangyari na mabuhay muli etong si Yuichiro Hanma at kalabanin niya nga etong si Yujiro Hanma. At maaaring makalaban niya rin etong kanyang dalawang apo na si Jack at pati na rin neto ni Baki. At sana nga mga tol ay nagustuhan nyo nga etong ating video, ating mga theory about dito sa mga pagkabuhay nila. At sana nga mga tol ay nasagot ko nga ang inyong thoughts o tanong about dito sa muling pagkabuhay ng dalawang legendary fighter na to. At syempre bago tayo magtapos ay shoutout muna sa kanila. Maraming salamat sa panonood at pagsuporta nyo dito sa ating munting channel mga tol. At malapit na nga natin maabot etong 100k subscriber dahil nga napaka-solid ng suporta nyo. At sobrang na-appreciate ko nga yun mga tol. Kaya naman kung nagustuhan mo nga ang video na to ay pakipindot na ang like at subscribe button para na rin sa pag-unlad ng ating munting channel. At hanggang dito na nga lang tayo mga tol. Maraming salamat sa panonood. Peace out.